Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1126, ang pagiging agresibo ni Long Teng. Tumingin si Long Teng kay Gu Xiao at mahinahong sinabi. Magkakaroon ka ng pagkakataon na patayin siya sa madaling panahon, ngunit sa ngayon, mapahiya mo pa rin siya. Ngayon, sumimangot si Gu Xiao at bumulong. Paano ang mga magsasaka mula sa Celestial Land of Alchemists? Hindi mo siya kailangang patayin, ipapahiya mo lang siya. Paulit-ulit na paglalakad ni Long Teng patungo sa lugar kung saan nagsasanay si Lin Feng ng cultivation. Kumislap ang mga mata ni Gu Xiao at malamig siyang ngumiti. Sinundan niya si Long Teng. Nag-level up ang sword intent ni Lin Feng, kaya hindi niya ito hinayaang magpatuloy na maging ganoon kasword. Lin Feng, sigaw ni Gu Xiao. Ang kanyang boses ay gamulong sa alon. Gusto niyang abalahin si Lin Feng habang nagsasanay siya ng cultivation. Tumakbo si Qi sa kalangitan. Tumingin si Long Teng sa palasyo at sinabi, huwag kang mag-alala, hindi namin siya sasaktan. Pagkatapos, naalala nila ang kanilang Qi. Nagsimulang tumawa si Gu Xiao. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa direksyon ng palasyo kung saan naroon si Lin Feng. Maraming tao ang nakapansin sa kanya at nag-iisip na siya ay malupit. Iniistorbo niya si Lin Feng habang nagsasanay siya ng cultivation. Lin Feng, huling beses, nakatakas ka at hindi namatay. Pinatay mo ang kapatid ko para hindi ka na mabuhay ng matagal. Sabi ni Gu Xiao na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, umaasang maririnig siya ni Lin Feng. Gayunpaman, nanatiling nakapikit ang mga mata ni Lin Feng at napapalibutan pa rin siya ng sword chi. Unti-unting lumitaw ang mga espada at nagiging mas kakaiba. Sumimangot si Gu Xiao, hindi siya pinansin ni Lin Feng. Boom boom. Nagsimulang kumaluskos ang sahig na inuupuan ni Lin Feng. Walang hiya na bastard. Malamig na sabi ng isang tao. Si Meng ba iyon? Hinarang niya ang pag-atake at tumakbo sa direksyon kung saan nagmula ang Qi. Napakawalandian ng mga tao ng Tianlong Divine Castle. Dumating din si Lin Ruo Tian. Pinandilatan niya ang mga walang hiyang taong iyon. Kahit mahina ka, paano mo masasabi ang tungkol sa Tianlong Divine Castle? Sabi ni Long Teng. Tumalon siya pasulong at naglabas ng mga enerhiya sa direksyon ni Lin Ruo Tian at Mengba. Isang dragon ang lumitaw at umungot. Kasing lakas ng dragon. May celestial dragon body siya, no wonder. Naisip ng karamihan. Si Long Teng ay mukhang dominante at brutal. Inihagis ni Lin Ruo Tian at Mengba ang kanilang mga sarili sa dragon. Talagang tinutulak sila ng dragon pabalik. Para kang alitap-tap na nakikipaglaban sa araw, mamatay. Agresibong sabi ni Long Teng. Sa isang iglap, bumagsak sa kanila ang nakasisilaw na mga ilaw na sumalakay. Isang nakakatakot na dragon ang muling lumitaw at lumipad patungo kina Lin Ruo Tian at Mengba. Pinagsama-sama ni Lin Ruo Tian at Mengba ang lahat ng kanilang lakas at hinarang ang pag-atake, ngunit tumalsik ang dugo mula sa kanilang mga bibig. Namutla silang dalawa. Itinuring silang mga henyo sa hilagang bahagi ng bahwang, gayunpaman, mahirap pa rin para sa kanila na labanan si Long Teng. Kahit na siya ay mas malakas kaysa sa kanila sa pamamagitan ng isang antas ng paglilinang, ang kanyang katawan ng dragon ay nakakatakot. Gusto mong mamatay. Sabi ni Long Teng na nakaharang pa rin sa pagpasok sa kwarto ni Lin Feng. Nadama ng maraming tao sa malayo ang lahat ng makapangyarihang enerhiyang iyon. Mapapatay talaga ni Long Teng sina Lin Ruo Tian at Mengba. Hayaan niyo siya. Hindi siya maglalakas loob na patayin ako. Sabi ni Lin Feng kina Mengba at Lin Ruo Tian gamit ang telepathy. Nagkatinginan sila, pareho silang may dugo sa gilid ng bibig. Sinulyapan nila si Long Teng at ang iba pa. Akala ko kahanga-hanga ang mga tao ni Tian Tai, pero sa huli, takot silang mamatay. Mga walang kwentang piraso ng basura. Sa Fortune City, madudurog ang mga tao ni Tian Tai. Pagkamatay ni Lin Feng, papatayin ka rin namin para makasama mo siya sa impyerno. Agresibong sabi ni Long Teng. Pinahiya ni na Hao Qinglin at Mo Chen ng Tianlong Divine Castle, nagalit pa rin sila tungkol doon. Hindi na sila makapaghintay na mapunta sa Fortune City at patayin ang mga tao ni Tian Tai ng walang awa. Nagpatuloy si Gu Xiao sa paglalakad patungo kay Lin Feng, tumawa siya ng malamig at sinabi. Alam kong narinig mo ang lahat, nakita mong nasugatan ang iyong mga kaibigan at walang ginawa. Kung ako sa'yo, hindi ako magtatago. Hindi siya pinansin ni Lin Feng at nagpatuloy sa pagpapakawala ng sumipol na espada na si Qi. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagtago. Sabi ni Gu Xiao habang patuloy na gumagalaw patungo kay Lin Feng. Nabasag ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa sa bawat hakbang niya. Lumitaw ang isang nakasisilaw na liwanag ng espada at binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. 10,000 espada ang sumisipol habang sila ay sumusulpot sa himpapawid. Naglalabas siya ng level 8 sword intent na apihin si Gu Xiao. Biz. Ang nakakasilaw na mga ilaw ng espada ni Lin Feng ay namuo at lumipat patungo sa ikatlong mata ni Gu Xiao. Nagsimulang tumakbo pa atras si Gu Xiao sa abot ng kanyang makakaya. Mamatay. Ang boses ni Lin Feng ay umalangaw ng 3 beses. Ang lakas ng kanyang espada ay sumipol at sumugod sa kalangitan. Sirain. Lumitaw ang mga gintong ilaw at umalangaw ang tunog ng kampana. Ang lakas ng espada ni Lin Feng ay bumagsak sa gintong kampana. Sa wakas, nawala ang espadang Qi. Ang gintong kampana ay lumiit at bumalik sa kamay ni Gu Xiao. Malamig niyang tiningnan si Lin Feng na may pagpatay sa kanyang mga mata.
Kahit nakalusot ka na sa ikawalong layer ng Tianqi, isa ka pa ring basura. Inatake mo ako ng biglaan habang nagsasanay ako sa paglilinang. Ang walang hiyang piraso ng basura ng Tianlong Divine Castle, at kahit papaano ay itinuturing kang henyo. Ikaw lang ang trash master. Mapanuksong sabi ni Lin Fang. Nakakatakot ang ekspresyon ng mukha ni Gu Xiao. Ang layunin ng espada ni Lin Fang ay pinahirapan siya ng husto, nakakahiya. Masyado kang mayabang, ngunit tulad ng sinabi ko sa iyo, ang Fortune City ay magiging libingan para sa mga alagad ng imperial na paglilinang ng Tiantai. Pagkatapos mong mamatay, isa-isa kong papatayin ang lahat ng kapwa mo disipulo. Malamig na sabi ni Long Teng. Sige, hindi na ako makapaghintay na makita iyon. Sagot ni Lin Fang. Tinuro niya si Gu Xiao at malamig na sinabi. Ikaw ang unang taong papatayin ko. Magyabang ka pa, patay ka na. Malungkot na sabi ni Gu Xiao. Nais niyang mapatay niya si Lin Fang. Hindi na kailangang makipag-usap sa isang taong umabot na sa katapusan ng kanilang buhay. Sa kasamaang palad, hindi niya makikita kung paano mamamatay ang kanyang mga kaibigan mula sa Tiantai sa Fortune City. Sabi ni Long Teng, saka siya tumalikod at bumangon sa ere. Kapag nasa Fortune City ako, hindi ko hahayaang makapunta sa lungsod ang sinuman mula sa Tiantai, papatayin ko sila isa-isa. Pagkatapos noon, nawala siya sa dilim ng gabi na sinundan ng iba pang miyembro mula sa Tianlong Divine Castle. Ang pangalan ng Fortune City ay nagpapahiwatig ng kapalaran at swerte, gayunpaman, hindi mo mararamdaman na maswerte pagdating ko doon. Isusumpa ka ng lakas ng pagmumura ko, isip ni Lin Fang. Noong gabing iyon, ang mga misteryosong tao na nakasuot ng itim na damit ay gulat na inatake si Lin Fang at hinarang sila ng mga elder mula sa Celestial Land of Alchemists at pagkatapos ay si Gu Xiao. Walang ibang sumubok pagkatapos noon. Pagkalipas ng 7 araw, ang mga matatanda mula sa Celestial Land of Alchemists ay tapos na sa pagkankak ng mga nature peel at dinala ang mga ito sa Sword City. Si Zhu Biao at Lin Fang ay handang lumaban at lalaban sila sa ilalim ng liwanag ng buwan. Maraming tao ang pumunta sa Sword City para lang manood ng Celestial Girl fight. Nais din nilang makita kung gaano kalakas ang unang Imperial Cultivation na disipulo ni Tian. Sa labas ng Sword City, lumitaw ang isang lifeboat na may kasamang hayop sa loob. Isang Qiyongqi at isang kabaan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1127, purong Celestial Field. Madilim sa labas at ang kabilugan ng buwan ay nagliliwanag sa Sword City. Hindi kalayuan sa Fortune City, maraming tao ang nagtipon sa ilang palasyo. Lahat sila ay nakatingin sa Celestial Girl mula sa Celestial Land of Alchemists, si Zhu Biao. Naghahanda na siyang lumaban. Marami rin ang tumingin sa isang palasyo. Alam nila na nasa loob nito si Lin Fang. Sa huling 7 araw na iyon, si Lin Fang ay hindi lumabas ni minsan. Sa halip, nagpractice siya ng cultivation sa buong panahon. Hindi siya pinayagan ng mga miyembro mula sa Celestial Land of Alchemists na umalis. Lin Fang, nandito na ang Celestial Girl, lumabas ka at ihanda ang iyong sarili para mamatay ngayon. Paus na sigaw ng isang binata. Gaano kalakas ang loob niya na paghintayin ang Celestial Girl. Ang binatang iyon mula sa Celestial Land of Alchemists ay nagpunta sa palasyo ni Lin Fang at dinurog ang isang seksyon ng pader na tumambad kay Lin Fang. Gusto mo pa bang tumakas? Gumawa ka ng desisyon, ngayon kailangan mong pasanin ang responsibilidad para dito. Lumabas ka at mamatay. Nanunuyang sabi ng binata. Sa pakikipaglaban sa kanilang Celestial Girl, talagang gustong mamatay ni Lin Fang. Huminto si Lin Fang sa pagsasanay sa cultivation at malamig na tinitigan siya. Isang hindi madaling hawakan na espada ang gumalaw patungo sa kanya at sinaktan siya. Ang ingay naman. Hindi naman ikaw ang aawayin ako kaya tigilan mo na ang kahon mo. Malamig at mapanghamak na sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay dumaan siya sa tabi ng binata na tumalikod at sumigaw kay Lin Fang mula sa likuran. Tangkilikin ang mga huling sandali ng iyong buhay. Hindi siya pinansin ni Lin Fang at lumapag sa harap ni Zhu Biao. Napangiti siya at sinabing, "Sorry for making you wait. Nakuha mo ba ang gusto ko?" Hindi sumagot si Zhu Biao. Inilabas niya ang isang garapon na naglalaman ng nakasisilaw na gintong banal na tableta. Ito ay isang mataas na antas ng banal na tableta. Kapag natalo ako, sayo na, sabi ni Zhu Biao. Tumiti si Lin Fang. Alam niya ang ibig niyang sabihin. Kung nanalo siya at nakuha ang tableta, ang mangyayari pagkatapos ay walang kinalaman sa kanya. Lahat ay nakatingin kay Lin Fang. Kung matalo siya, paprotektahan ng Celestial Land of Alchemists si Zhu Biao. Kung matalo si Lin Fang, maraming tao ang lalaban para nakawin ang kanyang mga kayamanan. Maraming salamat, Celestial Girl. Nakangiting sabi ni Lin Fang gaya ng dati. Nakikita ni Lin Fang sa kanyang mga mata na hindi niya nasisiyahan ang mga ganitong sitwasyon. Mag-away tayo, sabi ni Lin Fang. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili na lumaban. Kailangan niya ang tabletang iyon sa anumang halaga. Sa di kalayuan, isang sinag ng liwanag ang lumitaw at naglalabas ito ng tunog ng isang makina. Bata, nakilala mo ang isa pang celestial na babae, nagiging sikat kagaya ko noong isang emperador. Ha? Nagulat ang karamihan at nakita sina Qiyongqi at Huang Fulong na tumalon mula sa isang lifeboat. Nakita ni Lin Fang na tumaba si Qiyongqi at naisip na napaka-cute nito. Para siyang isang malambot na hayop. Alam niyang walang mangyayari kay Qiyongqi.
Ngunit ang nakakagulat, dinala rin niya si Huang Fulong. Isang sinaunang hayop, isang Qiyongqi. Napatingin ng mga tao sa mukhang mabangis na hayop na iyon. Nabaliw ba siya? Tinawag talaga ng isang Tian level beast ang kanyang sarili bilang emperor, hindi iyon normal. Mabuti, kailangan ko ng isang upuan at may nagdala sa akin ng isa. Sabi ni Long Teng na nakangiti sa malamig na paraan. Gusto niyang kunin si Qiyongqi para sa kanya. Katawan ng dragon. Sabi ni Qiyongqi na sumulyap kay Long Teng at sinabing, walang silbi ang iyong bastos na katawan ng dragon. Kahit gusto mong maging lingkod ko, hindi kita tatanggapin. Ang mga tao ay namangha. Katawan ng dragon, bastos, walang silbi. Nakakabaliw ang halimaw na iyon. Kinamot ni Lin Fang ang kanyang itim na buhok, napakabaliw ni Qiyongqi. Lin Fang, narinig namin ang tungkol sa iyo kaya pumunta kami sa Sword City. Ang sitwasyon ay parang, sabi ni Huang Fulong na napakamot ng ulo. Hindi siya komportable. Napangiti si Lin Fang at sinabing, ano ang nangyari sa buhok mo? Napagtanto ni Lin Fang na kakaiba ang hitsura ng buhok ni Huang Fulong na parang nasunog. Tumingin si Huang Fulong kay Qiyongqi at sinabi sa mahinang boses. Gumamit ang bastard na iyon ng ilang uri ng deployment spell para i-teleport kami palayo sa Huangxi at halos sinunog ang lugar kung saan kami nakarating. Kung hindi ako tumakbo ng mabilis, nasunog ako ng buhay. In the end, medyo nawala lang ang buhok ko. Hindi na kaimik si Lin Fang. Bata, patuloy kang umaakit ng mga hot celestial na babae, hindi ko mapapalampas iyon. Sabi ni Qiyongqi, Emperor, gumamit ng nakamamatay na deployment spell para patayin ang lahat ng taong gustong pumatay sa akin. Okay. Sabi ni Lin Fang gamit ang telepathy. Tinitigan siya ni Qiyongqi at gumamit ng telepathy para sumagot. Sa tingin mo isa na akong Zun level beast. Noong nakaraang pagkakataon, inabot ako ng 7 araw para mag-deploy ng spell at gumamit pa ako ng ilang tool mula sa maliit na mundo. Ngayong napakaraming tao ang nanonood. Hindi ko maisasagawa ang spell ngayon. Subukan mong humanap ng solusyon. Gusto nilang lahat na maging alaga kanila. Sabi ni Lin Fang. Galit na galit si Qiyongqi at sinabing, alam ko, ngunit hindi ko ito hahayaang mangyari. Mamamatay ka na ngayon, kaya huwag mo nang pakialaman ang mga detalye. Pagkatapos mong mamatay, ako na ang mag-aalaga sa alaga mo. Sabi ng isang binata mula sa Celestial Land of Alchemists. Sumulyap si Lin Fang sa kanya at sumulyap kay Qiyongqi. Pagkatapos ay sinabi niya gamit ang telepathy. Emperor, dati kang emperador kaya kumbinsido ako na wala kang magagawa. Tama ka, sabi ni Qiyongqi. Nasunog din ang buhok niya. Hinaplos ni Lin Fang ang kanyang ulo at sinabing, maging mabuting bata. Pagkatapos, lumingon siya kay Zhu Biao. Galit na galit si Qiyongqi, sinasadya siya ni Lin Fang. Kung ang galit ay maaaring magbigay sa kanya ng mga pakpak, siya ay magkakaroon ng mga ito. Snow Celestial Girl, maglaban tayo. Sabi ni Lin Fang. Biglang nagningning si Zhu Biao. Pinigilan niya ang kanyang lakas hanggang sa ikalimang layer ng Tianqi. Wala kang pagkakataon na matalo ako. Ako ay magiging walang awa, kaya dapat mong gamitin ang iyong buong lakas. Walang pakialam na sabi ni Zhu Biao. Bagyo, bilisan mo at tapusin mo siya. Sabi ng malalakas na magsasaka mula sa Celestial Land of Alchemists. Maraming tao ang nanunood sa kanila. Tumango si Zhu Biao at inilipat ang kanyang enerhiya sa buong katawan niya. Mula sa ilalim ng kanyang mga paa, lumitaw ang isang snow lotus na naging isang purong celestial field. Mabilis itong lumaki, nakatayo rin si Lin Fang sa purong celestial field na iyon. Naramdaman niya na ang kanyang dalisay na chi ay unti-unting nauubos at siya ay binagalan. Hindi nakakagulat na tinawag nila itong isang celestial body, maaari siyang lumikha ng celestial plane sa isang kisap mata. Si Lin Fang ay talagang walang pagkakataon. Mas mahina siya sa kanya. Ngayon, nakapikit pa siya. Kailangan niyang maging mas malakas kaysa sa aktuan niya para makalaya sa spell na iyon. Naisip ng karamihan. Iyon ang unang pagkakataon na nakita nila ang purong celestial field, ngunit narinig na nila ito noon pa. Ang dalisay na celestial field ay maaaring magsilang ng sarili nitong mga abstruse energies at maging sarili nitong mundo. Maaaring ilibing ng host ng field ang mga tao sa loob. Naglabas si Lin Fang ng bandila at nagulat ang mga tao, isang banal na sandata. Gagamit ba si Lin Fang ng banal na sandata? Pinigilan ng Snow Celestial Girl ang kanyang lakas hanggang sa ikalimang layer ng Tianqi, maaari ba siyang gumamit ng mga banal na sandata? Anong ginagawa mo? Galit na sigaw ng isang tao. Nakakagulat, gusto ni Lin Fang na gumamit ng mga banal na sandata kahit na pinigilan ni Zhu Biao ang kanyang cultivation level. May mga bagay na hindi mo na kailangang makita. Sabi ni Lin Fang na nakatingin sa mga taong iyon. Biglang naging ilusyon ang watawat niya at pinalibutan sila. Hindi nakikita ng mga tao ang kanilang laban ngayon, at hindi nila makita kung gaano kalakas ang kanilang chi. Nagtatago si Lin Fang. Sa tingin ba niya mananalo siya? Iniisip ng karamihan na naguguluhan. Nakakapagtaka, nagtatago siya sa kanila. Napaka-confident mo, ngunit sa gitna ng purong celestial field, wala kang magagawa. Salamag na sabi ni Zhu Biao. Tumingin si Lin Fang sa kanya at naging itim ang kanyang mga pupil. Kay lamig, pakiramdam niya ay nasa panganib siya. Ang chi ni Lin Fang ay kabaligtaran niya sa sandaling iyon, na puno ito ng demonyong chi. Ito ang unang pagkakataon na gumamit ako ng ganitong uri ng spell laban sa isang tao.
Sabi ni Lin Fang na tumalon pasulong. Ang kanyang itim na enerhiya ay biglang bumalot sa purong celestial field. Pagkatapos ay sinabi ni Lin Fang, sa malamig at malalim na boses. Kahusayan ng demonyo, walang katapusang demonic destruction. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1128, nakamamatay na celestial technique. Ang nakakatakot na enerhiya ng demonyo ay bumalot sa dalisay na celestial field na nagpapahina dito. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na ito mukhang dalisay o banal, at hindi na rin ito mukhang puti ng nyebe. Mukhang marumi at madumi pa. Ang tatlong buhay na kasanayan sa Buddha demonyo ay isa sa mga kasanayan ng tatlong buhay na demonyong emperador. Ito ay nagsasangkot ng isang advanced na kaalaman sa mga kasanayan at pamamaraan ng demonyo. Si Lin Fang ay nagsanay ng demonic cultivation sa loob ng 7 araw na iyon, at siya ay nagsanay araw at gabi. Kahit na naniniwala siya sa kanyang sariling paglilinang, alam niya na ang Celestial Girl ng Celestial Land of Alchemists ay may celestial body at magiging malakas. Hindi niya kayang maliitin siya. Naramdaman ni Zhu Biao na ang Endless Demonic Destruction Spell ay napakalakas. Ipinagpatuloy niya ang pagpapakawalan ng mga purong celestial na enerhiya upang pasiglahin ang purong celestial field, ngunit ang nakakatakot na enerhiya ni Lin Fang ay inaapi siya. Itinaas ni Zhu Biao ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Fang. Para siyang demonyo sa nakakapangilabot niyang mga mata at mukhang magulo ang buhok. Hindi na siya nakangiti, mukha na siyang marahas at brutal na demonyo. Nagpatuloy siya sa pagsasagawa ng mga hansil at naglabas ng purong celestial energies. Biglang, maraming kamay ang lumitaw sa paligid niya at lumipat patungo kay Lin Fang. Boom boom. Tumalon si Lin Fang at sa ilalim ng kanyang mga paa, ang lupa ay itim at sunog. Ang kanyang buhok ay itim at nagsimula na ring masunog. Hinawakan niya ang mga binti ni Lin Fang, ngunit mabilis niyang inalis ang mga kamay na iyon. Ha! Sa sandaling iyon, muling makikita ng karamihan si Lin Fang, ngunit hindi nila maramdaman ang lakas. Ang watawat ay naghihiwalay pa rin sa kanila sa karamihan. Ngunit, nakikita nila na si Lin Fang ay mukhang isang demonyo ngayon at nasira ang purong celestial field. Ngayon ay halos hindi makagalaw ang celestial girl. Si Lin Fang ay hindi namatay sa isang pag-atake tulad ng naisip nila. Ang kanilang labanan ay hindi kapanipaniwalang panoorin. Bakit nararamdaman ko ang parehong enerhiya tulad ng Wang Xi? Naisip ni Zhu Biao. Ang kanyang purong celestial energies ay hindi na kayang apihin si Lin Fang, wala itong epekto. Ang mga itim na enerhiya ni Lin Fang ay naglalaman ng kakaibang kinakaing unti-unting enerhiya ng pagkabulok na agad na sumisira sa kanyang purong celestial energies. Purong celestial lights, maging isang imperial rain at masilaw. Sabi ni Zhu Biao. Puro celestial lights ang lumabas sa bibig niya. Wala na sa kanilang dalawa ang makakita sa langit. Ang matatalim na enerhiya ay nahulog mula sa langit na parang ulan. Boom! Tumalon si Lin Fang pasulong at nabasag ang purong celestial field. Lumitaw ang nakakasilaw na enerhiya at naglalaman ng mga ito ng level 8 sword intent at level 6 fire intent. Bumangga sila sa imperial na ulan at winasak ito. Kahit na hindi maramdaman ng mga tao ang kanilang lakas, naiisip nila kung gaano kalakas ang pag-atake ng mga kalaban. Boom boom! Tumalon muli si Lin Fang. Ilang hakbang lang ang layo niya kay Zhu Biao. Kahit na alam ni Zhu Biao ang maraming iba't ibang mga kasanayan, diskarte at spelling, alam niyang walang silbi na subukan ang mga ito. Masyadong malakas ang mga agresibong demonyong spell ni Lin Fang. Sa parehong antas, ang mga pag-atake ni Lin Fang ay masyadong nakakatakot. Gayunpaman, kailangan niyang manalo, hindi siya matatalo. Ang kanyang Snow White Lotus at ang kanyang aura ay naging mas nakakasilaw, siya ay tila isang banal na nymph sa kanyang lotus. Maaaring maubos ng celestial body ang mga enerhiya ng earth at langit. Naisip ng karamihan. Ika-6 na layer ng Tianqi. Nagulat si Lin Fang. Sa kanyang celestial body technique, mas malakas siya sa isang cultivation layer. Hindi niya nilabag ang mga patakaran, ito ay isang partikularidad ng kanyang pamamaraan. Dahil mayroon kang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, ako ay magiging isang mananakop na demonyo. Sigaw ni Lin Fang. Tumakbo siya pasulong at muling nag-crack ang purong celestial field. Hiniram ni Lin Fang ang lakas ng earth at langit para dagdagan ang kanyang mga demonyong enerhiya at itinapon ang sarili kay Zhu Biao. Siya ay hinapi ng masasamang enerhiya ni Lin Fang, ngunit mukhang banal pa rin. Ang belo ni Zhu Biao ay napunit ng lakas ni Lin Fang at lumitaw ang kanyang mukha. Ganyan ang mukha niya, ang ganda niya, mukha siyang diyosa. Naisip ng karamihan. Sa isang iglap, parang nakalimutan na nila ang laban habang nakatitig sa mukha niya. Nanatili siyang kalmado at nag-condense ng purong celestial energies sa kanyang kamay. Sila ay naging isang namumulaklak na snow lotus at isang silhouette ang lumitaw sa lotus, isang celestial at magandang silhouette. Hindi ako matatalo. Gamit ang nakamamatay na celestial technique, sa parehong antas, walang makakatalo sa akin. At saka, ngayon ako ay isang antas ng paglilinang na mas malakas kaysa sa iyo. Sabi ni Zhu Biao na naglalakad patungo kay Lin Fang. Ang kanyang celestial lights ay sumilay sa kalangitan. Ang endless demoniac destruction na teritoryo ni Lin Fang ay nagsimulang mag-crack din sa ilalim ng pressure. Siguro mayroon kang nakamamatay na celestial technique na walang sino man ang maaaring talunin sa parehong antas, gayunpaman, ang mga demonyo ay maaaring lumabag sa mga batas ng universo. Walang takot na sagot ni Lin Fang.
Ang kanyang malademonyong mga enerhiya ay bumagsak sa kalangitan kasama ng kanya. Nararamdaman niya kung gaano kakilakilabot ang enerhiya ni Zhu Biao. Tila anumang oras ay maaaring mamatay ang alinman sa kanila. Gayunpaman, hindi hahayaan ng agresibong demonyo na pigilan siya ng sinuman dahil siya ay walang takot. Gaano man kalakas ang kanyang mga kaaway, lilipulin niya sila. Si Lin Fang ay nagsagawa ng ilang demonyong mga senyales ng kamay at ang nakakatakot na itim at madilim na enerhiya ay lumitaw, naglalaman din ang mga ito ng mga sumisipol na sword energies at desolate chi. Boom boom. Sabay-sabay silang tumalon. Nagbanggaan ng impyerno at langit. Sa isang iglap, tila lahat ng enerhiya ng planeta ay sumasabog. Maraming tao ang umaasa na sa wakas ay patay na si Lin Fang. Ngunit hindi pa rin nila alam dahil gumamit siya ng isang banal na sandata para itago ang kanilang mga lakas, aba. Naiisip lang nila kung gaano kahindak-hindak ang labanan sa loob. Celestial na pagbabago. Sigaw ni Zhu Biao. Sa isang iglap, isang celestial silhouette ang sumanib sa kanyang katawan at siya ay naging isang aktwal na celestial na nilalang. Pagwasak ng demonyo, sirain. Sigaw ni Lin Fang sa malalim at malademonyong boses. Sa isang iglap, lahat ng celestial energies ay naglaho at isang nakakatakot na mapanirang enerhiya ang bumagsak sa katawan ni Zhu Biao. Sirain. Galit na sigaw ni Lin Fang. Para siyang nabaliw. Si Zhu Biao ay mas mabagal ngayon. Tumakbo si Lin Fang patungo sa kanya at hinawakan si Zhu Biao. Bigla siyang naglabas ng mas maraming demonyong energies at nagmukhang demonyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1129, Boses ni Tiantai. Si Zhu Biao ay mukhang natakot. Hindi na siya makagalaw dahil ang mga demonyong energies ay tumagos sa kanyang katawan at tinatakan ang kanyang lakas. Tumigil ka, galit na sigaw ni Zhu Biao. Ang lakas ni Lin Fang ay tumutusok sa kanyang mga organo, ito ay napakasakit. Kasabay nito, iniluwa niya ang chi sa bawat salita. Gayunpaman, hindi siya bibigyan ni Lin Fang ng anumang pagkakataon. Niyugyug siya ni Lin Fang at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat, gamit ang leverage na iyon para mabilis na tumalon sa kanya. Tumitaw siya sa likod niya at idiniin ang katawan niya sa lupa at naglabas ng mas maraming demonyong enerhiya sa katawan niya. Si Zhu Biao ay mukhang takot at desperado. Hindi na niya sinubukan pang lumaban, sumuko na siya, natalo na siya. Si Lin Fang ay nagturok ng apoy, espada at mga demonyong enerhiya sa kanyang katawan, ngayon ang kanyang buhay ay nasa panganib. Sa sandaling iyon, ang mga tao sa labas ay mukhang namangha. Ang iba naman ay mukhang tulala at galit na galit. Natalo ba ang Celestial Girl laban kay Lin Fang? Ano ang ginagawa niya ngayon? Bakit niya hinawakan ng ganoon? Gagahasain ba niya siya sa harap ng lahat? Asshole, bitawan mo siya. Alisin mo ang maruruming kamay mo. Sigaw ng lahat ng mga binata na nagkagusto sa kanya. Ang kanyang belo ay nalaglag na ngayon sa lupa, napunit-punit. Walang imak ang karamihan. Ang ilang mga tao ay nagkaroon ng pakiramdam na sila ay hihimatayin. Ngayon, si Lin Fang ay mukhang niyakap niya siya sa masamang paraan. Celestial na babae. Hindi nang ahas si Lin Fang na pakawalan siya. Natalo ako, bilisan mo at umalis. Sabi ni Zhu Biao, binigay ang garapon kay Lin Fang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang maningning na paraan. Maraming salamat. Kinuha ni Lin Fang ang garapon, binitawan siya at lumayo. Kinuha niya ang garapon. Nakita ng karamihan na kinuha ni Lin Fang ang garapon. Sa lahat ng mahahalagang kayamanan na mayroon na siya, inakala ng maraming tao na isa itong magandang pagkakataon. Patayin siya at kunin ang lahat ng mayroon siya. Sigaw ng isang tao bigla at galit na galit. Ang mga taong iyon ay mula sa Celestial Land of Alchemists. Lin Fang, narito. Sabi ni Huang Fulong kay Lin Fang gamit ang telepathy. Ginamit ni Lin Fang ang kanyang agility technique para gumalaw ng napakabilis. Kasabay nito, isang alon ang lumitaw malapit sa Kyongchi. Walang laman na enerhiya sa espasyo. Nako, pigilan mo siya. Gumagamit siya ng Holy Mark Deployment Spell. Pigilan mo siya, hindi sila makakatakas. Nagkagulo ang mga tao. Ang malalakas na magsasaka ay naglalabas ng kanilang sariling nakakatakot na enerhiya. Biz. Lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw at pinalibutan si Lin Fang. Ito ay ang walang laman na enerhiya sa espasyo. Pagkatapos ay nagsimula na silang mawala. Saan ka pupunta? Isang dambuhalang kamay ang lumitaw sa kalangitan, nagsimulang manginig ng husto ang kapaligiran. Nagsimula ring manginig sina Lin Fang at Huang Fulong. Gayunpaman, sa huli, sila ay umalis. Wala na sila. Ang karamihan ay namangha. Nagawa ni Lin Fang na makatakas. Boom boom. May narinig silang ingay na nagmumula sa malayo. Tumingin sila sa malayo at nakita si Lin Fang. Inatake sila sa proseso ng teleportasyon. Ano ang nangyayari? Tanong ni Lin Fang. Sina Huang Fulong, Kyongchi at Lin Fang ay napunta sa malayo ngunit hindi ganoon kalayo. May sumisira sa spell ko, sino? Galit na sabi ni Kyongchi. Naiinis siya. Bigyan mo ako ng mas maraming abstruse na kristal. Kalokohan. Sinipa ni Lin Fang ang ilalim ni Kyongchi, nagmamakaawa pa rin siya ng mga kristal. Mag-isip ng solusyon ngayon. Mamamatay na tayo. Sa tingin mo ba hindi ako nag-iisip? Napakaraming malalakas na magsasaka ang nagmamasid sa amin at nagawa pa rin naming mag-teleport, kahit na hindi ito malayo. Kung hindi tayo, patay ka na ngayon.
Ginamit ko ang lahat ng abstruse na kristal na mayroon ako. Sabi ni Kyung-chi, masakit ang kanyang ilalim. Hindi niya makontrol ang walang laman na enerhiya sa espasyo, kaya kailangan niya ng mga malabo na kristal para doon. Ang nakakatakot na Chi ay bumangon sa hangin at lumipat patungo kay Linfang. Gusto ng malalakas na cultivator ang mga kayamanan ni Linfang, kahit na makuha lang nila ang kanyang nature pill. Maraming mga magsasaka ng zone ang mababaliw para makakuha ng ganoong tableta. Amataba. Mga minamahal, hinahabol ninyo ang isa sa aking mga batang disipulo, hindi ba't medyo sobra na ito? Sa kalangitan, lumitaw ang nakasisilaw na mga gintong ilaw at pinawi ang kalangitan. Maraming tao ang hindi na makagalaw. Ang monghe ay naglabas ng isang gintong mangkok ng limos na ikinalat nito ng milyon-milyong gintong ilaw. Maraming tao ang nagtaas ng ulo at nakakita ng isang dambuhalang Buddha na mukhang seryoso. Dahan-dahan siyang bumababa mula sa langit, naglalabas ng mga dagandong. Ang dambuhalang Buddha na iyon ay may gininto ang katawan. Gumagalaw ang bibig niya at nagmantras. Isang napakalaking kamay ang bumungad sa kanyang harapan. Hawak niya ang isang Buddhist monghe na nakasuot ng kulay abong damit. Sirain. Malamig na sabi ng Buddhist monghe. Gumalaw ang dambuhalang kamay ni Buddha, ang kamay mismo ay nabura na ang langit. Maraming tao ang nanginginig, kabilang ang mga magsasaka ng Zun. Ang isa sa mga malalakas na magsasaka mula sa Tiantai ay naroon at nanunood. Tumakas. Maraming tao ang nagsimulang tumakbo ng galit na galit. Gayunpaman, nahulog mula sa langit ang malaking kamay ni Buddha at lumitaw ang isang napakalaking bunganga. Maraming tao ang nagbigay ng kakilakilabot na hiyawan at agad na namatay. Naglakas loob kang patayin ang aking mga tao. Sabi ng isang tao sa monghe na nakasuot ng kulay abong damit. Ang monghe sa kulay abong damit ay mukhang hindi kapanipaniwalang kalmado at tahimik. Kayo ay mga cultivator ng Zun at naglakas loob kayong salakayin ng isa sa aking mga disipulo na nakalusot lamang hanggang sa layer ng Tianchi. Bakit hindi ka namin kayang patayin? Walang pakialam na sabi ng monghe. Mula ngayon, kung ang mga magsasaka ng Zun ay maglakas loob na salakayin ng aking mga disipulo ng layer ng Tianchi, huwag mo kaming sisihin sa pag-atake sa iyo. Sabi ng monghe. Umalangaw ang boses niya sa malayo at sa malayo. Boses iyon ni Yantai. Gaano ka panipaniwala, gaano kalakas, sino iyon? Sabi ni Huang Fulong na may malaking ngiti. Alam niya na si Linfang ay isang Imperial Cultivation Disciple ng Tiantai ngayon. Ang pangatlo kong kapwa-disipulo. Nakangiting sabi ni Linfang. Tila pinahintulutan ng dalawang emperador ang kanilang siyam na direktang disipulo na lumabas. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang pakikipaglaban ni Sado. Siya ay nakakatakot gaya ni na Hao Qinglin at Mo Chen. Ang tatlong pinakamahusay na direktang mga disipulo ay napakalakas. Pwede din ba akong sumali sa Tiantai? Sabi ni Huang Fulong na nakangiti ng nakakaloko. Sumagot si Linfang. Magtatanong ako sa mga kapwa ko disipulo. Wala ka talagang pakialam. Alam mo ba kung ano ang nangyayari ngayon? Sabi ni Kyung-chi, inis na inis siya. Ha? Anong problema? Tanong ni Linfang. Alam na ni Linfang kung ano ang mangyayari sa loob ng 7 araw na, kaya ipinaalam niya kay Mo Chen at ngayon ay dumating ang isa sa kanyang mga kapwa-disipulo. Baka hindi rin malayo yung iba. Hindi nakakatakot ang mga kaaway na nakikita natin, ang pinakamasama ay yung hindi natin nakikita. Maraming tao ang naigaspya sa amin. Ang pinaka nakakatakot na bahagi ay ang dami kong nasayang na kristal para sa wala. Sabi ni Kyung-chi. Napakahirap makakuha ng mga malabo na kristal. May mga taong nag-espiya sa kanila sa mismong sandaling iyon. Nagulat si Linfang, naalala niya ang mga taong biglang umatake sa kanya noong isang araw nang nagsasanay siya ng cultivation. Pinagmamasdan pa rin ba nila sila? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1130, pagbabago ni Mengqing sumakay tayo sa bangka at umalis. Tanong ni Linfang kay Kyung-chi. Nope, hindi tayo pwedeng umalis. Bagamat mabilis ang bangka, hindi natin mapoprotektahan ang ating sarili habang nakasakay tayo dito. Kung susubukan naming umalis, aatake agad ang mga palihim na nag-eespiya sa amin. Sabi ni Kyung-chi, mukha siyang natatakot. Bihira lang siyang makitang ganyan. Kung maakit ni Linfang ang atensyon ng maraming tao, magiging mahirap ang sitwasyon para kay Kyung-chi. Naglagay si Linfang ng singsing sa paa ni Kyung-chi at sinabi, mag-deploy ka ng spell at hintayin natin silang atakihin tayo. Tumanggo si Kyung-chi at agad na nagsimulang gumuhit ng mga banal na marka. Kasabay nito, isang gintong liwanag ang bomb-alot sa hangin. Ang labanan ay trahedya. Ang Sado ay lumaban ng mag-isa laban sa isang malaking grupo ng mga magsasaka ng Zun. Naglabas silang lahat ng mga banal na sandata. Sa wakas, nagawa nilang pumutok ang gintong mangkok ng limos. Napansin ng ilang Zun cultivator na mukhang kinakabahan si Linfang, at ang kasakiman ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Minamaliit ni Linfang ang kasakiman ng ilang tao. May inilabas siyang maliit na hayop na may puting balahibo at abnormal na kumikislap ang mga mata nito. Napansin niyang may hindi magandang nangyayari. Mengqing, sigaw ni Linfang, tumalon siya sa kanyang mga braso. Sa sandaling iyon, naglabas si Linfang ng isang garapon na may laman na nature pill. Ano man ang mangyari, kailangan niyang ibigay ito sa kanya sa lalong madaling panahon, walang sino man ang maaaring makakuha ng kanilang mga kamay dito. Kung ang sitwasyon ay naging masyadong komplikado, maaari niyang ibigay ang ilang mga banal na sandata.
Gotcha. Nabasag niya ang garapon at tumalon ang enerhiya ng nakakasilaw na tableta. Ang mga Pildores ng ganoong antas ay nagtataglay ng kanilang sariling nakakatakot na kapangyarihan. Mula sa malayo, maraming tao ang nakakakita sa kanyang ginagawa. Hindi. Gagamitin ni Linfang ang tableta. Mengqing, kunin mo iyan. Sabi ni Linfang na itinulak ito sa kanyang bibig. Kumikislap ang mga mata ni Linfang. Mukha siyang naguguluhan. Nararamdaman niya kung gaano hindi kapanipaniwala ang tabletang iyon, na panginag pa ito. Ang tabletang iyon ay maaaring lumabag sa mga batas ng universo. Mengqing, sigaw ni Linfang. Tumingin si Mengqing sa kanya, ibinuka ang kanyang bibig at nilunok ang tableta. Tumingin si Linfang sa kanya at ngumiti sa napaka-Rengal na paraan. Gayunpaman, ang mga tao ay nanginginig. Anong ginagawa niya? Ibinibigay niya ang tableta sa isang maliit na puting hayop. Itinaya niya ang kanyang buhay para sa isang hayop. Si Zubi Yao ay nagulat din, inilagay niya ang kanyang buhay sa taya para sa isang maliit na hayop. Bakit napakahalaga ng hayop na iyon sa kanya? Ang katawan ni Mengqing ay naging nakasisilaw at ang mga enerhiya sa kanyang katawan ay nakaramdam ng kakaiba. Siya ay bumabalik sa kanyang lakas at ang kanyang antas ng paglilinang ay babalik sa normal. Siya ay ganap na gumaling. Linfang, ano? Napatulala si Huang Fulong. Tumingon si Linfang, ngumiti at sinabing, asawa ko siya. Asawa. Napakamot ng ulo si Huang Fulong. Nakikita rin niya ang pagmamalaki sa napakagandang ngiti ni Linfang. Para bang ipinagmamalaki niyang may asawa siyang hayop. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Qiyongqi si Linfang nang may galit, inilagay ni Linfang sa panganib ang kanilang buhay para kay Zulinglong. Gotcha. Sa sandaling iyon, tuluyang nabasag ang nakasisilaw na gintong limos na mangkok. Maraming malalakas na cultivator ang sumugod kay Linfang. Malamig silang tiningnan ni Linfang. Gayunpaman, isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang nahulog mula sa langit at isang napakalaking kanyon ang nalikha. Naglalaman din ito ng mga desolate energies. Boom boom. Isang espada ang umatake sa mga gustong umatake kay Linfang. Kumalat sa hangin ang ilang nakakakilabot na hiyawan habang nahati sa dalawa ang katawan ng ilang tao. Kung may manggahas na umatake, papatayin ko sila. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Isang magsasaka na may kulay abong damit ang bumaba mula sa langit na may hawak na espada, at naglalabas siya ng mapanglo na enerhiya. Naramdaman ng karamihan na sila ay tumanda at napakabilis. Nawalan ng lakas ng loob. Naunawaan ng malakas na magsasaka na iyon ang mga mahiwagang enerhiya. Isang bulaklak, isang mundo. Isang sariwang bulaklak ang bumaba mula sa langit at pinawi ang kalangitan. Slash. Ang mga ilaw ng espada ay nagpapaliwanag sa hangin habang ang mga talulot ay lumulutang sa paligid. Ang isa pang napakalakas na tunog ng metal ay kumalat sa hangin. Lumipat ang isang lilang liwanag patungo sa magsasaka na may kulay abong damit. Parang gumuho ang mundo. Isang malakas na magsasaka ang bumangon sa hangin na may kulog martilyo sa kanyang kamay. Mamatay, pumunta at kunin ang kanyang mga kayamanan. Maraming tao ang tumatakbo patungo kay Linfang. Tumanda, sabi ng magsasaka na nakasuot ng kulay abong damit. Ang kanyang mapanglo na enerhiya ay bumagsak sa kalangitan. Maraming tao ang nagsimulang gumalaw ng mas mabagal at tumatanda. Sword Drain. Ang mga sword energies ay bumagsak sa kalangitan at naging isang Huangxi marine animal. Parang makakain ito ng kahit ano. Gayunpaman, sinubukan pa rin ng maraming tao na salakayin si Linfang. Sila ay lumilipad patungo sa kanya sa kanilang pinakamabilis na bilis, hindi lamang nila nais na patayin siya, ngunit gusto din nila ang kanyang mga kayamanan, kabilang ang kanyang maliit na alagang hayop na kumain ng nature pill. Wala na siyang panahon para tunawin ito para mapakinabangan pa nila ito ng kaunti, kailangan lang nilang hiwain ang alaga at inumin ang tableta. Tumakas si Linfang at ang iba pa. Si Qiyongqi ay mukhang mabangis at nagsabi, kung maglakas loob kang atakihin ako, isang emperador, mamamatay kayong lahat. Boom boom. Natapos ni Qiyongqi ang kanyang deployment spell nang umatake ang dalawang tao. Isang nakakakilabot na tili ang isa sa kanila at tumalsik ang dugo. Mamatay. Inilabas ni Linfang ang kanyang Tianji sword at sinaksak niya ang pangatlong mata ng kalaban, agad siyang tinapos. Kinuha ni Linfang si Mengqing at inilagay sa lupa. Inilagay niya ang kanyang Tianji sword sa kanyang harapan para protektahan siya. Kumalat sa himpapawid ang mga hagong na tunog habang ang isang nakasisilaw na liwanag ay lumabas mula sa katawan ni Mengqing at pumutok sa kalangitan. Ang kanyang chi ay naglalaman ng banal na celestial energies. Anong klaseng halimaw yan? Nagulat ang karamihan. Ito ay dapat na isang espesyal na hayop. Ha? Ang chi na iyon ay katulad ng sa akin. Naisip ni Zubi Yao na nakatingin kay Mengqing. Holy Celestial Chi, nakakagulat, naramdaman niya ang isang katulad na chi na nagmumula sa hayop na iyon. Biz. Ang mas malakas na chi ay sumugod sa kalangitan. Ito ay kahanga-hanga at maningning. Ang hayop na iyon ay dahan-daang nagbabago ng may lumitaw na tao. Ito ay tila isang ilusyon o isang hologram. Sinabi niya sa akin na gusto niyang bumalik ang kanyang kaibigan sa isang tao. Naalala ni Zubi Yao ang sinabi ni Linfang sa kanya. Iyon ay nangangahulugan na ang maliit na hayop ay magiging isang tao muli. Napakagandang katawan, at napakagandang celestial chi. Hindi makapaniwala ang karamihan. Hindi pa siya tapos mag-transform, pero nakikita ng lahat kung gaano siya kaganda. Mengqing.
Dahan-daang lumingon si Lin Fang at tumingin kay Meng Qing. Tumiti ito sa kanya sa isang matangkad na paraan. Nanginginig na siya sa excitement, finally. Siya ay unti-unting nagbagong anyo bilang isang tao at nabawi ang kanyang banal na celestial chi. Namanghari ng mga tao. Ang ganda naman. Hindi sila makapaniwala na napakaraming kagandahan ang makikita sa isang tao. Si Zubi Yao ay dahan-daang naglakad, ang silhouette na iyon ay parang magnet sa kanya. Tumitaw din si Fang Zuan at nakita niya si Meng Qing. Si Meng Qing ay hindi pa ganap na nagbabago, ngunit isa na namang nakamamanghang babae ang kakapakita sa mundong ito.